mula kay Pinas News Insider. Kakapasok lang, finish na. Nataranta at namutla sa takot si Hontiveros. Bumaliktad mga testigo sa Senado. Ito yung mga testigo na dinala daw ni Hontiveros, mga kapatid, o ni Senator Hontiveros, para tumestigo, no, laban kay Pastor Kibuloy, mga kapatid. So, ang sabi rito sa title ay bumaliktad daw. Well, alamin natin to, mga tol, at panoorin natin to. O kung bago ka pa lamang dito sa ating video o sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ, tila ginagamit lang di umano para sirain ang mga Duterte. Pero bago ang lahat, bago ka... So nahahaluan ng politics, no? Nawawala yung genuine nila, yung pagnanasa nila, yung agenda talaga nila, kasi nahahaluan ng kapag ganyan, mga tol, medyo alam mo talaga malabo usapan pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, sa patuloy na pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros, aprobado na umano ang subpoena ni Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi ito dumalo sa dalawang pagdinig sa Senado. Kahit nauna na nitong sinabi na hindi ito dadalo sa pagdinig at haharap lamang ito sa Korte Suprema. So ang dahilan ni Kibuloy kung bakit hindi siya dadalo, narinig na natin yung audio niya. Dahil nga daw ang PBBM daw at ang US ay nagsasabuatan para daw siya ay dakpin, no, o i-kidnapin o i-eliminate, mga tol. So yun ang sinasabi niya, kumbaga yun ang alibay niya. Tama ba, alibay? Yun ang dinadahilan niya kung bakit hindi siya makakapunta, kasi hindi nga daw siya pwedeng lumabas. Hindi nga daw siya pwede magpakita ng muka, no, hanggang boses lang siya. Dahil sa ganong mga banta nga daw sa kanya, which is yun ay pinapawalang halaga ng pinapawalang halaga ba? Hindi, deny o pinapawalang bisa ng PNP yung claim na yon, mga tol. Hindi daw totoo yon, mga tol. Wala daw ganong banta, mga kapatid, sa kanya, no? So ang sinasabi ng iba ay ito'y pagdadahilan lang daw ni Kibuloy para hindi siya pumunta diyan. Ang sinasabi naman ng iba, mga tol, ay ginigipit siya ng ating administrasyon, o ginigipit siya ng ibang mga nasa politiko at ginagamit siya para pabagsakin naman daw ang Duterte. So napakagulo, no, mga tol? So alamin natin to. At sa nangyaring pagdinig, mga bagong testigo ang iprinisenta ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para magpatotoo sa di umano'y ginawang pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilan nitong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At sa mga testigo na iprinisenta ni Senator Risa Hontiveros ay tila idinawit nito si Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa witness ni Senator Risa Hontiveros, ang mag-amang Duterte ay binigyan di umano ni Pastor Apollo Kibuloy ng isang bag na naglalaman ng mga armas. Ngunit sa nangyaring pagdinig, tila napansin ng ating mga kababayan na may binabasang kudigo ang ilang witness na ipresenta ni Senator Hontiveros. Tanong tuloy nila, bakit may kudigo itong binabasa? Kung totoong witness ka, bakit nakatakip ang mukha? At tila planado yata ang lahat dahil well-prepared ang mga witness na humarap sa pagdinig sa Senado. At kung ating matatandaan noon, isa si Senator Risa Hontiveros na pumalag at bumatiko sa kontrobersyal na confidential fund ng Office of the Vice President at sinabihan pang hindi ka special si Vice President Sara Duterte. Kaya nagkaroon tuloy ng agam-agam ang ilan sa ating mga kababayan na ang totoong pakay di umano ni Senator Risa Hontiveros ay ang siraan ng pamilyang Duterte dahil pilit nitong idinadawit ang mag-amang Duterte. So kumbaga parang ang lumalabas, no, ayon dito sa napapanood natin, hindi siya talaga totally interesado doon sa kaso ni Kibuloy, mga tol. Kumbaga parang yun lang ang segue o doon lang dumadaan, mga tol, para ang puntiryahin pa rin is ang Duterte. Well,
Hindi natin 'to pinatototohanan o pinasisinungalingan dahil hindi natin alam 'yan. Pero tulad nga nung sinasabi nung, ibang mga mamamayan 'no, medyo may point sila 'no. Kung ikaw ay talagang testigo, meaning, nakita mo mismo ng iyong mga mata, 'di ba? 'Pag nakita mo mismo ng iyong mga mata, hindi mo kailangan ng kodigo, hindi mo kailangan ng babasahin kasi lahat ng impormasyon na sasabihin mo, lahat 'yan ay base sa ala-ala mo kasi testigo ka nga, eh, 'di ba? Kasi ang isang, ganyang sulat mga tol na binabasa, puwedeng 'yan ay, inihanda na para sa'yo ng iyong abogado o ng kung sino mang tao na puwedeng nasa likod ng pagtungtong mo diyan, 'di ba? Kung ikaw ay talagang testigo, dapat lahat ng sasabihin mo, lahat ng itatanong mo ay accurate 'no, kahit paulit-ulit sa yung itatanong 'yan, hindi magbabago yung ano mo, statement mo kasi ano 'yan, accurate 'yan. Pero bago ka tumistigo diyan siyempre meron ka munang ano, affidavit. Meron ka munang, ano pa ba yung basta meron ka ng ano, eh, meron ka ng unang, testimony 'no, na kailangan magtutugma yung sasabihin mo ng live at sasabihin mo dun sa testimonya mo mga tol. 'No, ganun ang totoong, testigo. Pero siyempre yung pagtatakip ng muka, okey lang yun, walang problema dun. Kasi para proteksyonan mo na rin siyempre yung ano mo, eh, yung, katauhan mo o proteksyonan mo na rin siyempre yung ano mo, yung sarili mo laban sa ibang mga taong puwedeng gawan ka ng masama, 'di ba? Pero siyempre yung kodigo, yun nga, dun nagkakaroon ng agam-agam yung mga mamamayan. Pagdinig ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga dito, maraming mga Duterte supporter ang umalma at ayon pa sa sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa, naging halatang halata tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors at contributors na byuda. Risa, nakuha mo pang ipasingit si VP Sara sa scripted at binasang pahayag ni alias Rene sa Senate hearing kahapon. Expected ko iyong ididikit kay Pastor Kibuloy, si President Digong Duterte. Pero yung isamang noon ay Mayor Inday sa gawa-gawang issue ng gun running daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ano kaya ang susunod na drama-drama ng kaibigan ng founding chairman ng group na CPPA NDF? Sinimula nila sa RAPA, Human Trafficking, VAWC, Illegal Detention, Physical Injury. Nakahapon naman ay nauwi sa violation of labor laws, violation of school administration, hanggang sa unbelievable kwento ng gun distribution. Sa 'Pag ikaw talaga nasangkot sa mga ganyan 'no, lahat ng kaso ipapatong na sa'yo, lahat ng kasiraan 'no, mga tol 'no? damuka Ang dumi talaga ng pulitika mga tol sa Pilipinas 'no? lang pera ng mga ninang ni PhilHealth kay Queen. Isipin nyo na lang, may mga pinauwi pa galing sa TATA, pina 5-star hotel and accommodation pa. May pa safe house pang nalalaman para kinalias Rene and the Virus Choir members. Mare, tiyakin mong eksakto ang talent fees ng mga yan kasi baka matulad na naman yan sa mga testigo mo sa Parma na kalaunan ay bumaliktad at nagsabi ng totoo na binayaran din pala ng mga staff ni Madam Chairman. Naku po. Unquote. Samantala, hindi Meron din palang, bahid dos 'no, si Senator Risa Hontiveros mga tol, ayon dito kay Jay Sonsa. naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi naman yan national issue ng bansa. Ang totoong issue ang pagtaas ng bilihin, mga kulang na infrastruktura, sweldo ng mga manggagawa na hindi tumaas, climate change, at marami pang iba na Actually tama siya, eh, 'no, hindi naman 'to national issue mga tol. Kung ito ay kaso ni Kibuloy at meron siyang nagawang masama o labag sa batas, dapat sa hukuman 'yan mga tol, 'di ba? Hindi na dapat sa Senado. Kasi dapat itong mga mambabatas ang, inaatupag nila ay paggawa ng batas na may kinalaman sa ating, bansa mga tol. Yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, hindi yung tungkol sa mga problema ng individual na may kaso ng mga ganito, 'di ba? Dapat 'yan sa hukuman, 'di ba? Sa tama naman 'to mga kapatid, 'no? Ikaw, ano sa tingin mo? concern ng national public. Bakit hindi na lang kasuhan yan sa Supreme Court? Oh, 'di ba? May Supreme Court naman, 'di ba? Do'n sila anuhan do'n, hindi na sa Senado. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganyan pa sa Senado? Ito ba'y makakaapekto sa takbo ng ekonomiya ng bansa, mga tol? Kasi si Pastor Kibuloy, isa siyang, private individual, leader siya ng isang, religious group, 'di ba?
At hindi naman siya ano sa politiko. Although may mga kaibigan siyang politiko, mga tol, pero hindi naman 'yan kung ang kaso niya, gano'ng kaso, dapat sa Supreme Court o kaya sa hukuman na lang talaga dinidinig 'yan, mga tol, 'no? Tama 'tong nag-comment, no? May punto 'to, eh. Doon naman yan nababagay at hindi sa Senado na halatang pamumulitika lang ang intensyon. Malayo pa ang eleksyon, humihirit na kayo. Palibhasa, alam nyong malakas sa mga Duterte, kaya sinisira nyo. Alamin din ang kredibilidad ng mga witness at baka matulad din yan sa Parma. Bumaliktad mga witness kasi binayaran lang ni wala na ding kredibilidad si Madam Hontiveros. Nako, halatang mga bayarang witness, binabasa ang script. Gusto talaga nilang ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagalit. Halatang scripted witness raw, tapos nagbabasa ng kanyang salaysay. Las Cañas, ikaw din ba yun? Kung sa sarili niyang experience, mga tahi-tahi niyang kwento, dapat nasalaysay niya ng walang script. Tama rin, di ba? Kung ikaw mismo nakasaksi, witness ka, saksi ka. Dapat yan ay manggagaling based on own knowledge mo, di ba? Hindi yung script. Kasi malay ba ng mga tao kasi kung yan ba binigay lang sa'yo, ginawa lang ba yan, di ba? Ganyan talaga, kapag mabunga ang puno, laging pinupukol para malaglag ang bunga. Unquote. Pero eto mga tol, eto, putulin na muna natin yan dito. Panoorin nyo na lang sa channel ni Pinas News Insider. Nakuha ko lang yung punto rito mga tol nung isang nag-comment na oo nga naman, bakit to dinidinig pa sa Senado? Sayang ang pera ng taong bayan, mga tol. Kasi makikita nyo sa mga ganyang pagdinig, may ginagastusan yan, mga tol. Lahat ng mga nandiyan dyan, pakain yan, mga tol. Ginagastusan yan ng kuryente. Dapat ang dumidinig niyan, lalo na private individual naman si Kibuloy, wala naman siyang posisyon sa gobyerno, mga tol. At wala naman tong epekto sa ekonomiya natin, mga tol. Dapat dinidilig yan sa hukuman. Hindi rito sa Senado, mga tol. Well, yun lang ang nakita natin dito, mga kapatid, no. May halo nga naman talagang pamumulitika kasi na isasama ang pangalan ng Duterte, mga tol. No, hindi tayo pro Duterte, hindi rin tayo anti Duterte, pero ang nasasabi nga lang natin dito, tama naman yun isang nag-comment, no. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba, mga tol, at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.